Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alak, likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro, samahan niyo ulit kami sa aming ginawang pamamana. Kasama ko pa rin dito si Dudoy at ito yung huling bahagi namin na pamamana dito sa Dumaran. Pagkatapos nito, umuwi na siya at pumunta na rin ako ng Taytay dahil meron tayong hinrap na malaking problema. Kulimlim, sigurado malamig na naman ang dagat nito. Stock video natin ito mga kaspiro, hindi lang natin na-edit kaya hindi natin na i-upload, kaya naman humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Lumakas ulit yung amihan mga kaspira, pero kaya pa naman, kaya subukan pa rin natin. Okay, nandito na tayo sa spot mga kaspiro. Dito lang kami sa bandang kuble ng amihan, kaya hindi gaanong malalaki yung alon. Pero kung doon sa labas, napakalakas na doon. Let's go. Labig. Malinaw yung visibility na sumalubong sa atin mga kaspiro, at sa bandang unahan lang ay meron ako nakitang eagle ray na masyadong kalmado sa paghahanap ng kanyang makakain. Bawal na bawal ito sa amin hulihin. Hindi ko lang alam sa ibang lugar kung pinagbabawal din, kaya hindi natin hinuhuli yung mga ganito. Hanggang sa mayroon akong nadaanan dito na magandang rock formation, at nung siniyasat natin ay mayroon ditong Spanish flag snapper o yung darag-darag, kaya naman inasinta natin ito. Pero sa kasamaang palad ay hindi natin ito napana, gawa ng napakalikot naman. Mabilis niya tayong napansin at tuluyan na itong lumayo sa atin. Mabuti na lang mga kaspiro, hindi rin natin napana yung Spanish flag snappers na yon, dahil dito sa bandang unahan lang kung saan tayo nakakita ng Spanish flag snappers ay mayroong magandang butas ng bato o kuweba. Kaya dahan-dahan ko itong sinilip at mayroon itong 2 pirasong oriental sweet lips na laman at isang napakalaking mangrove snapper. Natakot akong baka ma-stuck yung ating flapper, kaya hindi ko na binigyan ng line mga kaspiro. Agad ko nang hinigpitan ito at hinila pataas, nang sa ganun ay hindi na siya magkaroon ng pagkakataon na makapasok pa sa malalim na butas. Isang red snapper ang ating kauna-unahang isda para sa araw na ito. Ang dami ko sanang nadaanan kanina pa ng mga territorial na isda na pwede nang mapana, pero karamihan sa kanila ay mga undersize, kaya
hindi na muna natin pinana. Dahil malinaw ang visibility at nagangad tayo ng malalaking isda. Maraming salamat sa mga tumulong at nakiramay sa akin nung panahon na nandoon tayo sa Taytay at kasalukuyang pinaglalamayan yung aking kuya. Maraming salamat kay Sir Marcelo Bernaldez at sa lahat-lahat ng mga tumulong. Habang sinisecure natin yung isda kanina mga kaspiro, ay lumayo muna ako sa kuweba pansamantala na sa ganun ay hindi ito mabulabog kung sakaling may lalapit pang isda na iba. At hindi nga tayo nagkamali mga kaspiro, dahil sa pagkakataong ito ay mayroong mga high fin coral trout na nandito. 3 piraso sila, kaya hinanap ko yung pinakamalaki sa kanila. At nangyari na nga mga kaspiro yung ating kinakatakutan kanina pa. Na-stuck yung ating shop bago ko pa nahigpitan yung ating monoline. Kaya lumutang na muna ako para makapag-ipon ng hangin at pag-iisipan natin kung paano natin ito matatanggal. Sinubukan ko na rin hanapin si Dudoy mga kaspiro para tulungan tayo sa pagtanggal ng shop, dahil talagang meron akong karanasan sa pagtanggal ng shop sa ilalim ng mga kuweba na muntikan akong hindi makalabas. Kaya sa pagkakataong ito ay nag-aatubili na ako. Kaya para hindi na makapasok ng husto yung isda mga kaspiro at hindi niya na mapulupot yung ating monoline, ay nilapit ko yung ating buya para doon itali yung ating lubid, na sa ganon ay hindi niya na ito mahila pa pailalim. Mabuti na lang sa pagbalik natin mga kaspiro ay secure yung isda nandito na sa labas, habang yung ating shop ay nandoon pa rin sa loob ng butas ng bato. Sinubukan kong abutin pero napakalayo, alanganin talaga akong pumasok. Kaya nag-ipon na muna ako ng lakas ng loob at nag-motivate ng aking sarili para matanggal natin ito. Sinubukan ko rin na sungkitin gamit yung ating pana, yung barrel ng ating pana, pero ganun pa rin, hindi pa rin ito maabot. Kaya no choice talaga tayo, kailangan talaga natin itong pasukin. Lakas loob na lang mga kaspiro sa pagtanggal, pero sa awa ng Diyos ay nakuha natin ito ng maayos. Thank you, Lord. Maraming salamat din kay Sir Darius Pamedico Pistejo and family at kay Ma'am Camila B. Ganon din sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Iingat po tayo palagi, lalo pa yung mga nasa area kung saan malapit yung mga nagigera o yung mga nagbubumba.
Hypin coral trout yung ating naging pangalawang isda at puros malalaki ang ating nahuli dito sa kuweba na ito. Para sa huling pagkakataon mga kaspiro ay muli naman nating nahulihan ng isang hypin coral trout. Yari na, na-stuck na naman ulit mga kaspiro. Ito yung mahirap sa mga anggulo ng ganitong bato. Kung saan madalas nagtatago yung mga isda ay napakahirap din ng pwesto. Buti na lang mga kaspiro, yung isda lang pala yung sumiksik dito sa may bato na ito. At yung ating shop ay libre din naman kaya hindi na tayo nahirapan pa. Nakatatlong piraso tayo sa isang butas ng bato mga kaspiro. Napakalaking bagay nito. Tumawid ako ng kabilang bahura mga kaspiro. Sakto namang meron ako ditong napansin na isang lapu-lapu na nakadapa sa buhangin. Kaya lang nakabitaw ito mga kaspiro. Sayang, good size na pa naman sana. Nagpatuloy lang ako sa pagbaybay ng bahura na ito mga kaspiro. At dito sa bandang unahan ay meron ako nakitang blue spine unicorn. May pagkalikot ang isda na ito, kaya naman hanggang sa nakalayo ay hindi talaga natin ito nakalabitan. Sayang, sarap sana pang ihaw ang surahan. Alas 12. 12. Naglabo na doon banda. Natin kasama natin. Magpiraso lang. Pula. Ito.
tatlong pula yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa unang spot, habang yung kay Dudoy naman ay kinuridas niya na yung mga sorted, dahil yun ang sabi ko sa kanya, sayang naman din kasi kung lalampasan. Sakto yung pana niya dahil maiksi lang at katamtaman lang ang lakas. Prito, nasurahan. Let's go mga kaspiro. Pinakataan na dito kanina si Dudoy ng 3 pirasong tangigi. Kaya subukan natin, baka kita pa natin. Hindi siya nakapala, sayang may inap na eh. Let's go. Binalikan namin yung bahura mga kaspiro na nakitaan ni Dudoy ng 3 pirasong tangigi. Nagbaka sakali tayo na baka madaanan natin kahit isa man lang. Napakaraming bait fish dito kaya hindi talaga malayo mangyari. Nadaanan ito ng mga pelagic. At habang nakadapa ako dito mga kaspiro, meron ako nakitang isang lapu-lapu o tinatawag sa aming baraka. Hindi ko na muna pinana, nag-abang-abang na muna ako ng ibang isda na dumaan, dahil kung mapapansin nyo, napakarami talaga mga bait fish. Paubos na yung hangin ko, kaya bago ako lumutang, pinana ko na itong lapu-lapu na nandito lang sa ating harapan. Nagpabalik-balik ako sa bahura na ito sa paghahanap natin ng king mac mga kaspiro, pero sa kasamang palad ay hindi tayo nakakita. Pabalik na ako ng bangka mga kaspiro at meron ako nakitang angel fish dito. Masarap ang ihaw kaya pinana ko na. Napakahirap kasing mag-unload ng pana sa ganito kalakas.
Bluefin. Yan ang bluefin. Yan mga kasira. Last dive pa tayo. Kaya pa yan. Ibas yung dagat sa hapon pero balikan na lang natin yung pangkatigabi para may sampa natin. Kakapundo lang natin dito sa panibagong spot natin. At subukan natin. Baka may mga pelagic dito. Wala pa tayong huli pelagic. Puros pa lang territorial. Nag last dive pa ako mga kaspiro dito sa May Rawis. Malapit na ito sa bayan ng Dumaran. Nagbakasakali lang ako na baka mayroon pa tayo madagdag dito. Dahil kadalasan dito rin ako nakakapana ng mga golden trevally. Sakto sana ang abang ko mga kaspiro at pag ambush. Kaya lang talagang napakailap ng golden trevally na nakita natin dito. Irritable siya dahil mayroon siyang kimi na nakakapit sa katawan. Nagpi-free pull pa lang ako mga kaspiro. Saktong pagtingala ko ay meron ako nakitang golden trevally na papasugod sa atin. Kaya ibinaling ko na yung pana sa kanya at hinintay yung tamang distansya para tuluyan nating kalabitan. Ang buong akala ko ay nag-iisa lang siya mga kaspiro, pero nung hinihila ko na siya papunta sa ibabaw ay nakita ko yung mga kasama niyang sumunod sa atin. Kaya agad akong lumutang para hanapin ko si Dudoy. Baka maabutan niya pa, pero nagkataon din na sumisid siya. Nakapahabol pa tayo sa pahabol mga kaspiro, kahit papaano ay nakadagdag pa tayo ng pambenta. Sa muli kong pagbalik mga kaspiro, meron ako napansin dito na napakaraming yellow dot sweet lips. Hindi lang tayo nakakalabit dahil nagkaroon sila ng pagkakataong makalayo. Hanggang tingin na lang ako. Sayang, malalaki na pa naman sana.
Titan triggerfish, masarap sana pang ihaw mga kaspiro, kaya lang hindi na ako makadiskarte. Wala na akong hangin. Na-surprise ako ng napakaraming yellow dots tribali o yung kawayanin mga kaspiro, dahil nung lumingon ako sa likod ko ay napakarami talaga nilang papasugod sa akin. Kakalabitan ko na sana yung isa nung napansin kong may 4 na pirasong golden tribali sa hulihan at napakalalaki na, kaya sinubukan kong hintayin lumapit ang mga ito at yun ang ating papanain. Hindi talaga lumapit yung malalaking golden tribali o yung badlon mga kaspiro. Sayang. Kaya hindi ko na lang kinalabitan para hindi sila mabulabog. Dahan-dahan ako paglutang at naghanda sa muling pagsisid natin mga kaspiro, baka sakaling nandyan lang sila sa paligid. Sa halip ng mga yellow dots tribali ay isang blue buntash fish yung nagpakita sa atin dito, kaya hindi na ako nag-atubili pa, pinana ko na ito dahil napakasarap din ang isda na ito. Ito na yung ating huling isda para sa araw na ito mga kaspiro. Lubon at badlon. Yun. Okay. Uwi na tayo mga kaspiro. Alas 4:55. Nalubat yung ating cellphone, nag-upload ako. Ayan. Ayun, nandito na tayo sa tabi. At tingnan natin yung ating blessings. Kung gaano karami.
Ito, iwan natin tong lubon kay sarap to. Oops! Mabinta. Tira mo na ako pulpin. 36.55 seconds yung ating video mga kaspiro, kaya hindi na muna tayo makakapag-shoutout dahil napakahaba na ng ating video sa ngayon. Sa susunod na lang po natin na upload mga kaspiro, sa awa ng Diyos. Nakalista na rin naman yung mga nagpapa-shoutout sa previous video natin, kaya sa susunod nating video ay pabanggitin pa rin natin sila. Ganon din yung mga magko-comment dito sa panibagong upload natin. Sorry. Oo. Thank you, Tia. Ayun, magandang gabi mga kaspiro. May pinaiwan tayong angelfish at isang blue bone tashfish, pero hindi natin naluto sa ngayon dahil meron pa tayong ulam. Kahapon kasi kumuha kami ng pasyak ni Dudoy para maging ulam, kaso mayroon din tayong surahan kagabi, kaya ngayon namin niluto yung pasyak, habang yung dalawang pinaiwan natin nandoon sa ice box ay hindi natin maluluto sa ngayon. Nandiyan sa cooler, lalagyan lang namin ng ice. Ito yung ating ulamin, ginataan na shells. Alright. Bukal na guys. Bariya, ulam. Sarap yan, ginataan. Ulit ko pa sa mangkok? Hindi na. Saan pa na? Okay na. Ayan, mga nagalabas yung ano yung paa. Nagalabas yung paa. Maraming salamat mga kaspiro sa patuloy na suporta at walang sawang panonood ng ating mga video. Kita-kita po tayo sa susunod nating video mga kaspiro. Ingat po tayo palagi at God bless us all.